Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid na sumusubaybay po sa prayer and fasting daily devotion. Gabi-gabi po nating ginagawa ito at tayo po ay nakikiisa sa gawain ito at patuloy na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay po muli sa akin upang ako po ay makapag-share na makapag-encourage sa iba upang magpatuloy sa pananampalataya at patuloy na sumampalataya sa ating Panginoong Diyos at lubos na magtiwala sa Kanya. Sa pagkakataon pong ito ay tayo po ay manalangin muna mga kapatid at tayo po ay tumungo at kausapin natin ang Diyos. Dalangin ko po Diyos sa oras na ito. Kami po'y nagpapakumbaba at nagsusumamo. Tulungan niyo po ako sa mensaheng ibibigay niyo po sa araw na ito. At dalangin ko po ito'y maka-encourage sa bawat isa ng makakarinig ng devotion na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Kasihan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu. Ituro po ang kailangang ituro at ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na bubukal sa puso namin at may sasapamoy ito, Ama. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Bago po ako mag-share ay may babasahin muna po akong verse na matatagpo natin sa Kawikaan 16 verse 3. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat nandun yung binabago tayo ng Lord sa lahat ng pagkakataon. At talagang nagsasalita siya na sabi nga po sa verse na ipagkatiwala mo ka kay Yahweh ay yung mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Itong verse na ito ay napakaganda, lalo na po sa aking buhay. Kasi po, ang buhay ko po ay nagsimula talaga sa wala. As in, nawala po lahat ng kung anong mayroon ako. Naalala ko po noong 2013, yan po ang taon kung saan nasa Chowking pa nga po ako noon na nagkaroon po ako ng sakit at karamdaman na akala ko ay yun na po ang aking buhay. Hanggang doon lang. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Hindi pa pala katapusan ko o katapusan ng buhay ko noon. Time na kala mo wala na. Pero nagkaroon po talaga ako noon ng pag-aalala. Dahil nawala po as in lahat ng pinagkakakitaan.
back to zero po ang inyong anak, ang inyong lingkod. May sakit pa na sinasabi ay hypokalemia paralysis. 2013 ay punong-puno ng sobrang pagsubok ang buhay ko, na as in nawala lahat. Nagsimula po ako na tumayo muli, pero mahirap umahon. Parang nalunod ako. Hirap po akong makaahon noong time na yun. Depressed po ako noong time na yun. At maraming na po ang naiisip na gawin na hindi maganda. Kasi sa isang linggo po na dumadaan ay ang aking pong katawan bumibigay. Nagkakaroon po ng sign na pananakit both sa mga buto-buto, sa mga paa, sa mga balakang. Nandahan na rin pong yung tuhod ko, hindi ko po bigla-biglang maitatayo ng time na yon. At talagang nagkaroon po ako ng takot din na baka yun ang maging sign na mawala nga, ganun. Marami naiisip. Pero purihin po ang ating Panginoon ng time na yon, na habang ako po ay nakakapanood ng TV pa, nakataas po yung aking paa. At sa pagtaas po ng paa ko, yung aming lumang Biblia ay nakita ko. Binuklat-buklat ko po yun at may nabasa ko po na yung mga kagalingan na bigay ng Diyos. Yung mga salita niya. Pero itinigil ko din po yun. Parang natakot ako Para bang, kasi pag daw, kasabihan kasi ng matatanda, marami narinig din ako na pag daw nagbasa na ng Biblia ay sabi katapusan na. Yung time yun, tumigil din ako. Purihin po ang ating Diyos dahil hindi po naging hindi po naputol ang communication ko sa Lord. Dahil nung time din yun ay nagkaroon po dito ng gawain sa amin na patungkol nga sa salita ng Panginoon, at may nagbahagi na sabi, umattend ka sa gawain tuwing linggo at may pagsamba. At ako naman po ay hindi agad tumugon ng time na yun. At nagkaroon pa nga po ako ng salita na kung ako'y pagagalingin ng Diyos ay patunayan niya. Yun. Yung time na yun ay yung mga pamangkin ko nandoon na nag-attend. At yan ay ang first attend ko po ay tumugon na nga ako, nagkaroon ako ng first attend sa school pa ng elementary. At yun ay sa isang buwan, isang beses ang pagsamba. Kaya nagsisimula pa lang po dito ang simbahan. Ang time na yun ay nakinig lang ako. Tapos yung tsura ko ba, parang bigat na lang mundo. Kung ano po itong haba ng balbas ko, mas mahaba po yan. At lagong-lago. Parang sabi nga pinabayaan ko na po yung sarili ko noon
na kung mamamatay, mamatay, kung gano'n. Sakit sabi nga parang nawalan na ako ng tiwala. Tapos, time na yun, narinig ko yung narinig kong salita ng Diyos. Wala pa rin pagbabago. At nung time na may mga pumuntang pastor na dito sa Talahiban Uno, sina Pastora Tess, Pastora Baby, Pastor Anjing, sina Pastor Alvin, at nandun po yung pinag-pray nila ako at ng tatlong pastora, kasi ito pong aking dibdib na yan ay sumasakit pa rin. Mayroong sintak ba yun, nasintakan, na pag gumalaw po ako hindi masyadong makakilos, masakit huminga, ganyan. Akala ko po ay mawawala na. At nung time na yon ay pinag-pray po nila ako. Pinagkatiwala ko po ang aking buhay sa Diyos. At ng time na yon ay may kakaiba pong nangyari. Pinagaling po ako ng Panginoong Hesukristo mula ulo hanggang talapakan. Yung pinagpe-pray po ako niya ng tatlong pastora, may bigla pong gumuhit ang sakit sa dibdib ko. Tapos, yung time na yon ay utay-utay na nawawala at umaalwa na yung paghinga ko. Talagang sobrang, at ako umiyak po din nag-release ako ng pagpapatawad. Yung pala po yun nagiging sanhi kung bakit sumasakit ang dibdib ko, punong-puno ng galit, punong-puno ng mga alalahanin. Yung time na yun, na-release ko po at umiyak po ako sa Panginoon na humingi ako ng kapatawaran. At time na yun, tumanggap uli ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan pa po ako ng pagkakataon muli na mabuhay. Yun na po. Akala ko tapos na. Ang mga pagsubok ko noon. Nung time na yon ay umaling na nga po physically. May maintenance pa rin. Pampapalakas. Pambalik ng lakas ng katawan. Nagkaroon po kami ng pagsubok sa aking mga kapatid dahil yun nga po, wala pong tutulong sa magulang ko at ang kapatid ko lang isa, at nagkaroon kami ng pagtatalo ng kapatid ko. Kasi ng time na din yun ay ayaw ko na pong umalis dito sa Talahiban at sabi ko sa Panginoon, pagalingin lang po ninyo ako at ako po'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Yung time na yun, pinagaling ako. Yun, nagsimula pa rin ang mga pagsubok. At sabi ko ay ayaw kong umalis at ako'y maglilingkod sa Panginoon. Pinaglaban ko po yun sa kapatid ko. At nagtalo nga kami. Sabi ko, hindi naman kami hihingi sa iyo. Dahil isip niya ay walang kakainin, kaya ko lang magtrabaho. Ay bumalik na ako. Sabi ko, dito ako. Ang gagawin ko na lang ay magtanim. Nagtanim po ako ng mga sitaw, talong, sari-sari. At yun, kahit nakakapagod, may time po na nanghihina pa rin ako. Yan, kasi bago re-recover ako Nung time na yun, sabi ko, sigurado, ayaw kong umalis at ako'y maglilingkod sa Diyos. Pagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon, ang aking gagawin. Sabi nga dito, sa salita lang Kawikaan 16, ipagkatiwala kay
mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Nung time na yun, pinagkatiwala ko talaga sa Lord ang lahat. Kasi ayokong umalis sa ministry. Nung time na yun, nasa youth leader po ako. Tapos ayoko pong magkaroon ng alis sa ministry. Nung time din yun, Lord, sinabi ko sa Lord, kailangan ko po ang pagkakakitaan. Praise God po, tumugon sina Pastora Tess. Palaga po ng baboy. Kumita din nga po. Kahit maliit, kumita. May time na nalugi pa kami ni Tatay Alvin. Laki ng lugi namin noon. Maiyak-iyak ako noon. Gusto ko nang bumalik sa mag-work sa malayo. Pero pinaglalaban ko na ayaw kong umalis. Mag-ministry ako. Tapos ng time na yun ay purihin ang Panginoon dahil yung mga bayaw ko ay sinama ko sa gawain nila na trabaho at nagtanim kami ng mga kamatis, upo, lahat, mga gulay para hindi po ako makalis sa ministry. Yun, purihin ng Diyos. Talagang binigyan din po ako ng pagkakataon ng Diyos na makapag-aral at ginarap ko po yung opportunity na yun. Pinagkatiwala ko po lahat sa Lord at talagang nag-aral po ako sa Bible School. Sabi nga ay at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Sabi dito, yung pribilehiyo na makapag-aral po doon ay ginarap ko po. Talagang nag-aral po ako noon at talagang hindi po pinabayaan ng Diyos yung mga layunin ko po na marami akong matutunan. Gusto ko pong matuto at malaman ang katotohanan pa at mga theology, ganyan, para at least magkaroon ng madaming kaalaman at patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Yan, nagtagumpay naman po ako sa pag-aaral ko at natapos ko naman po yun. Lahat ng iyong mga layo, sabi dito ay nagtagumpay at naging maganda naman po ang resulta at one of the top 1 po ako noon nung ako'y nag-schooling po sa Bible School. Praise God po. At yun na nga, time na yun, uwi kami dito at balik pa rin po sa ministry. Balik pa rin po dun sa dating ginagawa na sumasama sa mga bayaw na magtrabaho. Sa maghapon po, nung kitahan pa ng isang araw ay 300. Napapagkasya. Purihin po ang Panginoon at talagang kaibuti niya na hindi niya ako pinabayaan. Tapos may mga tanim-tanim pa rin po akong halaman. Praise God. At yun, umalis po ako dun sa pagtatanim at sumama naman po ako sa gagapas ng palay, pagtitracer. Yan po, isa naman. Yung mga yan ay natutunan ko. Nakala ko hindi ko na muli mababalikan yung pagiging magsasaka. Nung time na yun ay sumama po ako, nagsaka po ako ng palay, nagkaroon po ng pag-tracer, nagbibilad ng palay hanggang sa maging bigas. Yung purihin po ang Panginoon, inaabot po kami ng alas 7 ng
gabi. Yan. Napakabuti po ng Diyos at talagang nandun yung pagkakataon na binigay niya sa akin upang hindi yung mga blessing na ito na hindi ako makalis sa ministry. Yun. At nandun na nga, nagtuloy-tuloy. Lumipas po ang mga ilang taon pa. Talagang grabe po. Ibinalik po ng Diyos lahat ang mga nawala at ibinigay po muli niya ng triple at doble, triple pa. Yan, at napaka-biyaya ng Diyos. At time na yung bahay nga po nga namin noong time na yun, yung luma na. Hindi po pinabayaan kami ng Diyos. Kasi tuwing babagyo din doon, bumabagyo talaga ako. Sabi, Lord, inyo pong hawakan ng bahay namin para hindi madala, mawasak. At yun na nga po, napakabuti po ng Diyos. At lumipas po ang mga taon pa at purihin po ang Panginoon. At napakalaking biyaya na binigay ng Lord sa amin. At nagkasawa na nga po ako. At time na yun ay ipinagkatiwala ko po lahat kay Yahweh sa Panginoon Diyos. Lahat ng aking gagawin. Ang time din po ngayon ay natuto po ako mag-agent sa lupa, magbenta-benta. At sabi nga ng Lord ay binigyan ko na kayo ng pamamahala sa lahat ng meron dyan na ipinagkatiwala ko sa iyo. Yung time na yun ay aking pinanampalatayaan yon na ipagkatiwala lahat sa Lord ang iyong mga gagawin. Yung time na yun talagang grabe ang Diyos magbigay ng blessing. Noong una at 2 taon sa ministry, hirap. Parang hindi ko nakakayanin kasi kapos eh. Sabi lang, meron lang nagpaalala sa akin pastor na tuloy-tuloy ka lang sa ministry, huwag kang titingin muna sa mga blessing. Magtanim ka muna. Hindi ko talaga nalalaman yun. Pero na-gets ko lang yun na habang tumatagal as lingkod ng Diyos ay na-gets ko yung mga sinasabi ng pastor na yun. Ang aming senior pastor, Alvin Carag, talagang talagang napakalaking pagpapala sa buhay ko na kami may tatay na ganito na talagang nagpapayo. Talagang grabe po yung encouragement niya sa akin. Kaya ini-encourage ko din po kayo na patuloy lang mag-ministry. Huwag titingin muna sa mga bagay, kundi ang pinapagawa muna ng Diyos ang gawin. Kasi ito ay napakahalaga sa ministeryong ibinigay sa iyo. Kasi yung blessing bahala, ang blessing sumunod sa iyo. Yun nga po, nagmi-ministry ako, tapos ay time na yun, biyaya na nagkaroon kami ng negosyo, bakery kami mag-asawa. Kilala ko nga ang asawa ko, yun, si Lori. Mahal na mahal ko yan. At sobra-sobra ito'y biyaya din ng Diyos na magkaroon ako ng kapareha dito na maging katuwang. At kami naman po ay papasalamat sa Panginoon. Nung time na yun ay pinagpahala po talaga ng Panginoon. Ibinalik ng lahat ng Diyos ang wala sa akin. Yung nawala sa akin, ibinalik muli ng Panginoon. At naging triple. Napakabuti ng Diyos ng time na yun. At ang pagkakataong yun, nakabenta ko ng lupa. Sunod-sunod po yan. Pandemic pa yun, kapatid. Pandemic pa. Uso yung COVID. Ang dami pong bumili. At yun, nautay-utay po namin ng aking asawa, yung bahay namin doon. At sa ngayon po, church po. Ginawa mo namin church
Doon po kami nagkakaroon ng gawain tuwing linggo. Sa may gawain po sa simbahan, doon po namin ginaganap. Ginawa po namin simbahan ang bahay namin pinagawa. Praise the Lord po. Sa biyaya din ng Kita Namis Bakery, nakakuha din kami ng panimula doon. Tapos nagkabintahan na nga ng lupa. Yung sunod-sunod na po. Hanggang sa maipatayo po namin yun. Hindi po ang Diyos nagkulang eh. Ang gusto lang po ng Panginoon ay sumunod ka. Tinitingnan ng Lord yung kakayahan mo ng pagsunod sa Kanya. At nandun yung kung talagang discern ng puso mo na hindi ka napipilitan lang sa pagsunod sa Kanya, ibibigay ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon ng lubos. At yun, talagang itong verse na ito, pinagkatiwala ko sa Diyos ang lahat. Lahat ng mga alalahanin, lahat ng gagawin. At ang sabi ng Lord, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Hanggang ngayon po ay patuloy na pinagtatagumpay po ako ng Panginoon. At hindi kailanman ako pinabayaan. At kayo pong mga nakikinig, ano man po ang nangyari sa buhay nyo, na wala po man ang lahat, yan po ay ibabalik po ng makailang ulit ng Diyos sa buhay nyo. Imposible pong hindi. Magtiwala lang po tayo ng lubos sa Diyos. Kasi wala pang anak ng Panginoon ang pinabayaan niya at na naghihikahos. Lagi po niyang iniaahon ang kanyang anak sa lahat ng kahirapan sa buhay. Kaya ikaw, kapatid, magtiwala ka ng lubos sa Panginoon at ikay magtatagumpay. Sapagkat si Kristo, hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya Panginoon ng buhay, siya pa rin. Siya din ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng iyong kailangan. Magtiwala ka lang ng lubos. Unahin mo muna ang Panginoon at lahat ng wala ay ibibigay sa iyo. Kasunod na yon. Maraming po salamat. Yan lang po ang aking babahagi. Purihin po ang ating Diyos sapagkat siya po ay mabuti sa lahat. At kapatid, tandaan mo, sabi sa verse ng Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kingdom blessing po. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Thank you po sa pagkakataon muli na makapagbahagi ng iyong salita at ma-encourage po ang bawat mga kapatid ko sa pananampalataya. Ito po ay magkaroon ng katibayan na mapagtibay na ang pananampalataya namin, Panginoon, sa iyo ay patuloy na magkaroon ng lalim ng pundasyon. Panalangin ko po, Diyos, sa lahat po ng mga nakikinig at nakikiisa sa gawain ito, pagpalain niyo po ng lubos. At dalangin ko din po, Panginoon, na ang bansang Pilipinas sa mga nangyayari po ngayon ay inyo pong, Panginoon, na pangunahan. Maghari pa rin ang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Panalangin ko din, O Diyos, na pangunahan mo ang nangyayari din po ngayon na dito po sa Batangas, marami na po ang namamatayan ng mga alaga nilang baboy. Lord, ikaw po mag-alis ng virus na ito, Ama, sa hangin, sa mga baboy, in the name of Jesus. Ama, in Jesus' name, in Jesus' name. Kayo po, O Diyos, ang mag-alis sa ngalan ng Panginoong Jesus, in Jesus' name. Sapagkat ito po ang mga kinabubuhay ng mga kapatid ko din po sa pananampalataya. Dalangin ko din, O Diyos, na patuloy magkaisa ang mga namiminuno at patuloy na karoon ng kapayanan at pag-ibig dito sa Batangas, sa San Juan. Lord, maraming na magkaisa mga namumuno, Panginoon. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang manguna sa buhay nila. Salamat po, Panginoon. Sa West Philippine Sea, nawa, O Diyos, ay matapos ng sigalot na ito, Ama. Ama, in the name of Jesus, kayo po, O Diyos, ang manguna.
Bless you din po lahat ng mga kapastoran, mga lingkod mo, Ama, sapagkat ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kang magpala sa kanila, Panginoon, ang mga pang-uri ng pagsubok o ano man po mang nagagawa mga mali namin din, Lord. Patawarin niyo po kami. Ikaw, Diyos, ang manguna sa aming Panginoon. Kami po hindi perpekto, pero Lord, alam namin na patuloy niyo kami binabago araw-araw. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang mga hanap buhay namin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga pinagkakakitaan ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon. I-bless niyo po ang mga gawain namin, ang aming discipleship 5 po, Panginoon. Kayo po, Diyos, sa mag-blessing, Panginoon. Nawa po, Diyos, ay maraming mga disipulo at lumawak po pa, Panginoon, ang gawain mo, Panginoon. Ikaw lang po, Diyos, ang aming pinaparangalan, itinataas, sinasamba po, Panginoon. Maraming po salamat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Gandang blessing po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. At sabi nga po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen po ba? Kingdom blessings. Maraming pong salamat.